Sa gitna ng sunog sa Tondo, Maynila, kung saan mahigit 8,000 ang nawala ng tirahan, isang buhay ang sumibol. Nakatutok si Katrina Son. Halos 2,000 pamilya o mahigit 8,000 residente ang nawala ng tirahan sa sunog sa Road 10, Barangay 105 sa Tondo, Maynila kahapon. Sa gitna ng pag-apula, isang residenteng buntis ang nanganak. Ayon sa mga tauhan ng barangay, mga tauhan ng Philippine Red Cross ang tumulong sa isinilang na kanyang baby girl. Nasa pangangalaga na ng Tondo Medical Center ang mag-ina. Inabot ng lagpas hating gabi bago idiniklara ang fire out. Ngayong araw, ang ilang residente bumalik sa mga tirahan nilang halos naaabo na. Hindi maiiwasan ng ilang mga residente na agad bumalik sa kanilang mga nasunog na tirahan dahil gusto nilang makita kung may mga mapapakinabangan pa sila. Bebenta na muna namin yan. Bibili pagkain, bibiling bigas. Ang daing naman ng iba, wala na raw espasyo sa evacuation site. Kasi wala kami matitirahan. Ayaw na namin mano sa barangay kasi punong-puno na ang barangay. Nakipag-ugnayan na raw sa Manila City LGU ang barangay. Nasa master list na po na pamilya 1,900 plus po. Hindi pa po kami tapos. Hindi po sapat yung aming evacuate center. Ang General Vicente Lim Elementary School na isa sa mga itinalagang evacuation site ng mga nasunugan. Wala munang face-to-face at online classes bukas, September 16, ayon sa Manila LGU. Patuloy naman ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Kanselado bukas ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil sa masamang panahon. Walang pasok sa lahat ng antas sa lahat ng paaralan sa mga bayan ng Magsaysay, Rizal at San Jose sa Occidental, Mindoro. Dumami ang mga Pilipinong nasisiyahan sa performance ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa survey ng Social Weather Station o SWS. 62% ang nasiyahan sa performance ng Pangulo. 22% ang di nasiyahan, 15% ang hindi makapagpasya. Itinuturing na good ang net satisfaction rating na plus 40 ng Pangulo. Mas mataas ito ng 11 puntos sa rating niya na moderate noong March 2024. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na bagamat natutuwa sila dahil patunay raw ito ng kanilang pagsisikap, mas tinitignan daw nila itong hamon para mas maging mahusay pa. Isinagawa ang survey noong June 23 hanggang July 1, 2024 sa 1,500 respondents at may margin of error na plus minus 2.5%. Tampok ang storybook ng 2023 Metro Manila Film Fest Best Picture na Firefly sa Manila International Book Fair sa Pasay City. Present sa book signing ang author na si Ogie Rivera at illustrator nitong si Aldi Aguirre. Kumpara sa movie version, kakaibang experience daw ang mabasa ang storybook dahil nasa libro daw ang buong kwento na isinulat ng karakter na si Tonton. Tuwang-tuwa naman ang fans dahil may book version na ang pelikula. Para pong maiwasan ang pagsipa ng kaso ng leptospirosis, naglabas ng regulasyon ng MMDA na nagbabawal sa paglangoy, paglaro, pagtambay o yung pong hindi kinakailangang paglusong sa baha. Paano naman yung mga kailangang lumusong para sa kanilang kaligtasan? Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Sa tuwing may baha tulad ng bumuhos ang malakas na ulan dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo, tila karaniwan ng makikita mga naglalangoy sa baha. Kaakibat din ng pagbaha ang pagsipa ng mga kaso ng leptospirosis na nakukuha sa ihi ng mga infected na hayop lalo ng daga. Sa San Lazaro Hospital, may isinugod na leptospirosis patients kahit na wala namang bagyo o matinding pagbaha sa mga nakalipas na linggo na tulad ng manalasa ang bagyong Karina noong Hulyo. May mga bata pa kaming mga patient as early as young as 20, 24 years old. Severe na yung leptospirosis nila. These are the exposures that was brought after the Karina. We still have to monitor those who are exposed during the enteng habagat. Kaya dati pa nagbabala ang Department of Health at mga doktor sa publiko na huwag magtampisaw sa baha. Sa San Juan may ordinansang nagtatakda ng multa sa mga lalabag dyan. Dapat alam niyo na bawal po
ang paglalangoy sa tubig baha at delikado ito para sa inyo. Ang MMDA naglabas na rin ng Regulation 24-003 na nagbabawal sa paglangoy, paglalaro, pagtambay o hindi kinakailangang paglusong sa baha. Nagpasa na rin ang resolusyon ng Metro Manila Council na humihimok sa mga LGU na maglabas din ng kanilang sariling ordinansa gaya sa San Juan. Matitigas po ulo nila. Hindi nila may iwasan yun niya kasi yung mga hindi nakakalikas siya, kailangan nila lumangoy para bumili ng mga pagkain nila. We have to make a distinction between yung necessity na lumusong sa baha at yung naliligo o nagsuswimming talaga sa baha for recreational purpose. Hindi naman natin ipe-penalize yung mga tao na ililiklas lang ang kanilang sarili o mga gamit. Sila naman talaga yung naka-observe sa mga local government unit, no, na nakikita siguro nila na pag recreational na exposure kagaya ng matagal kasi naglalaro din yan So mas mahaba ang exposure, mas mahaba ang risk. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Inevitable o hindi maiwasan na ipa-extradite si Pastor Apollo Quiboloy sa Amerika para harapin din ang mga kaso niya roon. Ayon po yan kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Naniniwala siyang dapat din itong paghandaan ng ating pamahalaan kahit may mga kaso pang dapat harapin si Quiboloy sa bansa. Ang extradition ay paglilipat ng isa akusado sa jurisdiction ng ibang bansa kung saan siya ay may kaso rin alinsunod sa treaty ng dalawang bansa. Wanted si Quiboloy sa Amerika para sa mga kasong may kaugnayan sa sex trafficking, fraud at coercion. Sinabi naman ng PNP na sasampahan nila ng reklamo ang mga umunoy nagtago kay Quiboloy. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang kampo ni Quiboloy. Pinasabog ang isang gusali hanggang sa tuluyang gumuho ito sa Louisiana po yan sa Amerika. At bakit kaya ito ginawa? Kuya Kim, ano na? Sa taas nitong 94 meters, itong tinuturing na pinakamatayog na gusali sa lungsod ng Lake Charles sa Louisiana, USA, ang Hertz Tower. Pero nitong September 7, ang matayog na gusali, bigla na lang pinasabog. Tuluyan itong gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Pero wala daw dapat ikabahala ang publiko. Ang pagpapasabog kasi sa Hertz Tower, sinadya daw talaga. Kuya Kim, bakit merong mga gusali sadyang pinapasabog? Kuya Kim, ano na? Controlled explosion ang tawag sa sadyang pag-detonate sa isang pampasabog o di kaya ay pag-dispose sa isang improvised na explosive device. Pinaplano ito at sinasagawa sa ilalim ng mahigpit na kontrol upang masiguro ang kaligtasan ng mga tao at ng paligid. Ang kontrol na pagpapasabog sa isang gusali o tinatawag ding building implosion ay ginagawa para mas mabilis ang pag-demolish ng isang struktura at masiguradong hindi kakalat ang debris nito. Ang building implosion madalas ginagamit sa mga strukturang luma na. Dito sa Pilipinas, marami na rin mga lumang struktura ang dinemolish na pero wala pa sa pamamagitan ng building implosion. Population natin, parami ng parami. Infrastructure in our country, parami ng parami din. Kaya magiging collateral yung ibang magkakalapit na buildings. Paggamit ng mechanical demolition and selective demolition, mas madali. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.